Magandang umaga po sa inyong lahat. Muli po magbabalik Coach Oli. Ito po mga pag-uusapan natin ngayon. Gabinete o yung mga sekretary na binalik, tatanggalin ulit. Marcos, lintik. Ang gulo mo talaga, Marcos. NCAP, tuloy pa rin. 200 dagdag sahod sa gobyerno. 200 na sahod, gobyerno lang ang makikinabang. O, yan po pag-uusapan natin. Pero bago tayo magsimula, huwag pong kakalimutan, i-like po agad itong video na ito. At sana sa mga hindi ko pa po subscriber, mag-subscribe po kayo. Simulan na po natin. Eto, unahin natin ito. Marcos, ang gulo-gulo mo talaga. Ano ba talaga ang gusto mo? Pabago-bago ka ng isip. Palasyo sa mga kalihim na nananatili sa kanilang pwesto na huwag maging kampante kung hindi tinanggap ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanilang courtesy resignation. Paliwanag ni Palace Press Officer Claire Castro, nagpapatuloy ang pagsusuri ng Pangulo sa performance ng kanyang gabinete. Kahit daw hindi tinanggap ng Pangulo ang courtesy resignation, hindi raw dyan nagtatapos ang evaluation ng Pangulo. Patuloy raw ang pagsasala. Teka muna, okay? Una, pinag-resign lahat ni Marcos. Nitong si BBM, yung mga sekretary. Tingnan mo kung anong kalokohan ginagawa nito si Marcos. Tingnan mo ang gulo-gulo nitong mama na ito. Pinag-resign mo, tapos nung nag-resign, hindi mo tatanggapin yung resignation. Adik ka ba? Hindi ako Marcos, nagtatanong lang. Ha? Ano ba sa tingin nyo sa mama na ito? Pakilagay nyo nga. Adik ba ito o ano? Hindi kasi, parang adik lang ang gagawa niyan eh. Isipin mo kayo mga empleyado, mag-resign kayo. Nung nag-file ka na resignation, hindi tinanggap. Ano sasabihin mo? Buang ba itong boss natin? Loko-loko ba ito? Diba? Nakakita na kayo ng boss na ganyan. Mag-resign ka na, hindi kita kailangan. Pag-resign mo, hindi, kailangan kita. Diyan ka lang. Diba parang adik? Ngayon nandiyan na, sasabihin, huwag kayong magpakampante. Posible pa kayong matanggal. Ganyan na sinasabi nito, truth clear. Hindi ka pwedeng kampante dyan. Sabi, loko-loko talaga. Loko-loko. Kasi isipin mo, pinag-resign mo, hindi mo nang, nilagay mong sekretary, tapos pinag-resign mo, tapos hindi mo tinanggap. So, ibig sabihin, ibinalik mo. Doon pa lang dalawang beses mo nang nilagay eh. So, ibig sabihin, alam mo na kung anong trabaho meron siya. Tapos, sasabihan mo ko na huwag kang magpakampante. Halimbawa ako, I'm very loyal. I'm very hardworking sa company. Tapos sasabihan mo ako, huwag kang magpakampante. Dalawang beses mo nga ako hinire eh. Kaya dalawang beses mo ako hinire dahil alam mo yung capacity ko. Alam mo masipag ako. Alam mo magaling ako. Kaya mo ako hinire. Tapos sasabihan mo ako wag makampante dahil matatanggal ka. Adik, loko-loko ka? Yan ang sasabihin. Pag ganyan ang boss ko. Adik ka? Adik ka? Hindi ko sinasabing adik si Marcos ha. Pero yung gawain mo Marcos, gawain ng adik yan eh. Ang gulo-gulo mo eh, ano ba talaga gusto mo? Ano ba ang purpose pinag-resign mo? Kung 3 lang ang tatanggalin mo, bakit hindi ka magpakalalaki? Tanggalin mo yung 3 at sabihin mo, eto rason ko. You stand up for your decision. Yan ang wala sa'yo, Marcos eh. Marami kang ginagawa. Ayaw mo ng impeachment pero pinagawa mo. Pinirmahan ng anak mo. Una pa yung anak mong pumirma. Ayaw mo ng EDCA pero ibinalik mo yung EDCA. May mga galawang kang ganyan that you want something, you decide on something pero hindi mo kayang tindigan. Dapat tinitindigan mo yan, Marcos. Presidente ka eh. Magpakalalaki ka naman. Di ba? Magpakalalaki ka. Ang gulo-gulo na eh. Sabi mo, i-rehab mo, i-reform mo itong mga secretaries. Karamihan naman binalik mo.
Alam mo, nakakainsulto 'tong mama na ito. Ganyan na po ang tingin niya sa taong bayan. Ganyan na kabobo. Do'n sa pagpapa-resign niya, akala niya mabibilib ang tao sa kanya. Yan ang tingin niya. Tanga mga tao. Kaya nakakainsulto yung ginagawa nito si Marcos. Ni PBBM sa kanyang gabinete para makamit ang mas epektibo at mas mabilis na paglilingkod ng kanyang administrasyon. Sa mga nanatili, nasa kanila pa rin po ang tiwala ng Pangulo. Ngunit hindi ibig sabihin ay dapat maging kampante. Maniniwala pa ba kayo dito kay Claire? Ano maayos na sinabi nito si Claire? Ba? May tiwala ang Pangulo pero huwag kayo magpakampante. Wala kang tiwala. Kung may tiwala ka dun sa tao, alam mo na. Alam mo producer yan. Diba? There will be a continuing performance evaluation. Alam mo, Claire, ang kailangan ng performance evaluation yung amo mo. Yung nagpapalamon sa'yo. Yung nagpapakain sa'yo. Yung itinatahol mo. Yung boss mo. Yan ang ine-evaluate ng taong bayan. Siya. At siya dapat mag-resign kasi talagang, alam mo, sabit yung mga desisyon niya sa buhay. They will always be on notice because they serve at the pleasure of the President. They serve at the pleasure of the President. Dapat they serve at the pressure of the pleasure of the people. Diba? Hindi lang presidente ang pinagsisilbihan nyo dyan. Bagamat kayo'y secretary, pero dapat yung gawain nyo, bottom line, serbisyo sa taong bayan. Kasi taong bayan nagsisweldo sa inyo. Kung agenda nyo lang ang gagawin ninyo, anong pakinabang nyo dyan? Wala kayong silbi dyan. Next topic po tayo. Ito. Isa pa tong magulo. NCAP. NCAP, pero may bantay. Bantay kahit walang NCAP. Sige, pasok. Iigtingin ng PNP ang pagbabantay sa mga lansang hindi sakop ng No Contact Apprehension Policy or NCAP. So yung mga walang contact apprehension, ibig sabihin, kasi itong NCAP para dun sa hindi nakakaalam, camera lang. So walang pulis, so huhulihin. Alam nyo, ako medyo hindi ako pabor dito sa NCAP sa Pilipinas. Sa ngayon ha. Una, bakit? Kasi hindi po applicable yung sa ibang bansa ginagamit dito sa Pilipinas. Lalo pong nagta-traffic. Halimbawa na lang, yung motorcycle lane. Diba? Sige, hindi nyo sila pinapayagang mag-filtering. Pero tinan nyo ang haba-haba ng pila. At yung isang lane na yon nakasarado na. Bakit nakasarado? Kasi puro motor na yung nandoon. So wala nang madaanan yung lane na yon nabawasan. Kasi nga bawal sila mag-filtering So mahuhuli sila. Hindi ko sinasabing lumabag sila sa batas, pero yung motorcycle lane na yan palpak. Dapat bago nyo nilagyan ng NCAP yan, inayos nyo muna yung motorcycle lane. Dahil instead na solve kayo ng problema, instead nakakatulong kayo sa trapiko, pabigat pa kayo sa taong bayan. Sana isipin ninyo yung hindi lang yung pumunta kayo doon. Lalong nagkukos ng traffic. In short, hindi effective. Yun ang purpose So, hindi pa ako pabor dyan. Pangalawa, bakit? Kanyo. Eto. Maraming, kasi tayo hindi naman tayo mayamang bansa. Sa ibang bansa nga maraming nagbebenta ng second hand Lalo na sa atin dito, no? So, naging problema to lalo na yung mga taxi operator. Kasi hindi ka huhulihin.
pero namomonitor ka ng camera. So pag may violation ka, sa susunod na rehistro mo, doon papasok lahat ng violation mo. Anong ginagawa? Yan ang mga reklamo ng taxi operator. Pagka rehistro na, lumalayas na yung taxi driver. Bakit? Alam nung taxi driver marami siyang huli. At lilitaw yun sa rehistro. So, sino magbabayad ng mga penalty na nagawa ng taxi driver? The operator. Ibig sabihin, wala pa tayong magandang sistema dyan. Basta ginawa nyo yung NCAP na yan na hindi nyo na pag-aaralan. Yan po ang problema. Maraming second hand na nabebenta. Paano kung yung mabili mo, yung pala, ang daming huli? Diba? Meron ba tayo para matrace na, o teka muna, pag chinek yan, may ano yan, may penalty yan. Meron ba tayong ganun? Wala pa naman lumalabas eh. So mabibili mong kotse, posibleng may problema sa rehistro. Pag rehistro mo, katakot pala na penalty. Diba? We are not ready for NCAP yet. Tapos, hindi naman lahat. Merong NCAP, tapos meron pa rin ganito. Meron pa rin HPG. Sa Highway Patrol Group, tingnan mo. Ito hindi ko pa to magustuhan. Ha? Isa pa to. Okay, hindi ko po inaano ang HPG kasi meron naman tayong mga kakilalang HPG na mababait naman, na tama naman ang ginagawa. Ang tatandaan po natin, pag kayo pulis, hindi kayo naghahanap ng mahuhuli. Naghahanap kayo ng lutas para sa trapiko at lalabag sa batas trapiko. Hindi ko maintindihan minsan, ang haba-haba ng traffic, tapos nandun sila sa dulo, nasa lilim, na nag-aantay na magkakaroon ng magkakamali. Halimbawa, dyan sa C5, pag mali ka ng lane at nasa left side ka at hindi ka kumaliwa, huli ka. Ang haba ng traffic, dyan sila nakatambay kasi bakit? Inaantay nila may magkamali, huhulihin nila. Diba? Kung kinalat nyo yung pulis sa buong C5, di nasolusyonan nyo sana traffic. Pangalawa, tulad niyan. Lalo kayo nagta-traffic eh. Tingnan nyo itong mga HPG na ito, nasa gitna na kayo. Diba? Ilang lane sarado na oh. Itong mama na itong isa, nasa gitna na. Nakapark yung mobile nila dyan. So isang lane sarado na. Yung iba pang kasamahan yung HPG, nasa gitna. Ano ba talaga ang hanap natin? Naghahanap ba tayo ng mahuhuli? O naghahanap tayo ng solusyon para sa trapiko? Ano ba talaga ang motibo ninyo? Hindi ko po inaanong HPG. Ulitin ko, may mga kaibigan tayo na maaayos. Sana lahat kayo maaayos, hindi yung ganyan. Dadagdag sila ng mga tauhan kahit sa labas ng Metro Manila. Kalat kayo. Tingnan nyo, di ba? Oh. Instead na 3 lanes, 2 lanes na lang. Yung isa lagpas pa. Bakit hindi ba gumilid? Hindi ko maintindihan tong mga to. Ano ba talaga dahilan nitong mga to? Din sila ng mga dagdag na gamit at sasakyan. Paraan din daw ito para tulad nito, nasa gitna na. Ayun, nandun sa pulis, kabila. ang target na 5-minute response. So alam mo ba yung mag-slow down lang ang kotse will cause traffic? Kasi instead na tuloy-tuloy, nag-i-slow down. Yung slow down na yan, pagka maraming kotse, malayo aabutin yan. Tingnan mo ito, nasa kanto, nakapark yung mobile ninyo. Gusto ko yung ginagawa ninyo kung ang motibo ninyo ay nag-aayos kayo ng traffic. Kasi ang problema natin ay hindi yung violators. Ang problema natin, paano masusolusyonan yung traffic sa Maynila? Secondary na lang yung mahuhuli ninyong violators na magpe-penalty sa inyo. Okay? Solusyonan muna natin yung traffic. Nakabalandra yung kotse nyo dyan. Instead na 3 lanes ulit, 2 lanes ulit.
Nakatulong kayo sa batas trapiko? O may nahuli kayo? Time sa kahit anong insidente. Doon po sa mga probinsya at mga other cities kung meron man, no, na talagang hindi po hagip ng NCAP, talaga pong binuhusan po at bubuhusan pa ng ating pong HPG ng mga personnel. Kung Yan. Okay yan. Walang problema yung bubuhusan nyo ng personnel. Ulitin natin, para solusyonan ang traffic. Tumabi po kayo. Para lahat po nung kakaparanggot na lane natin, nakasisikip na lane natin, na nagkukos na ng traffic, huwag nyo nang bawasan. Tapos, mag-focus kayo. You study on how you will solve the problem of traffic in the Philippines o kahit sa province. Kasi even sa province, may problema na tayo sa traffic, ha? Yun muna solusyonan natin. Hindi huli dito, huli doon, huli dito, huli doon. may mga Ako walang problema. Kung kailangan nyo manghuli kayo. Okay? I-prioritize lang. Pangalawa, tumabi kayo. Okay? Kung kailangan nyo manghuli at nasa gitna kayo, mag-isip kayo. Paano kami makakapanghuli nang hindi kami nakakabalandra sa traffic? taon na in-need or mag-escalate pa ng isa pang violation or mas malaki pang violation yung kababayan po nating nag-violate ng pong batas patungkol po sa trapiko po natin, no, ay maaari po mag-assist ang ating pong HPG para po sa agaran pong pag-aresto. Alam mo, ulitin ko pinupuri ko naman yung mga ibang HPG na ginagawa yung kanilang trabaho. Una, mahirap yung trabaho nila, nakabilad sila sa init. Pero sana, yung maling trabaho na ginagawa ng mga HPG, kayahin yung mga tamang ginagawa ng mga traffic enforcer, HPG o policeman yan. Dahil at the end of the day, kailangan natin solusyonan yung traffic. Yun muna ang pag-isipan ninyong mabuti. Next topic po tayo. Ito next. Ang posibleng epekto sa ekonomiya ng panukalang 200 pesos na aumento sa minimum wage. At pangamba naman ng ilang grupo, posibleng magmahal lalo na ang bilihin na makaapekto kahit sa mga walang dagdag sahod. Saksi, si JP Soriano. Ito, magkakaroon sila ng dagdag sahod na 200 sa mga empleyado. Pakinggan natin. Sa nakaraang 6 na administrasyon, di pa lumalagpas ng 200 pesos ang kabuang aumento sa arawang minimum wage sa Metro Manila. Kaya ang Ayan ito. Yan yung pagtaas ng sahod. Panahon ni Ramos, 80 pesos. Panahon ni Estrada, 52. Arroyo, 154. Aquino, 87. Duterte, 79. Marcos, 75. Tapos ngayon gagawing 200. Ibig ba sabihin mas magaling si Marcos sa mga ibang presidente? Ibig ba sabihin mas mahal ni Marcos ang taong bayan? Ibig ba sabihin mas makapilipino at mas makamasa si BBM kaysa sa ibang presidente? Hindi po. Hindi ako naniniwala sa itataas mo ang sahod. Kasi it will affect everybody. Kaya nga may nagsabi na ikino-compare na ang naiwang legacy ni BBM ay ni Duterte, ni Tatay Digong sa Pilipinas ay yung pagdoble ng sahod ng pulis at sundalo. Dinoble yan, remember? Dinoble ni PRRD ang sahod ni BBM at dinoble ni Tatay Digong ang sahod ng pulis at sundalo. Ito namang si Marcos, itataas ng 200. Yan daw ang kanyang legacy na iiwan. Di ba? So, mas maraming matutulungan si Marcos compared kay PRRD na pulis at sundalo lang natulungan. Mali po. Kasi ang nagsakripisyo doon sa pagtaas ng sahod ng mga pulis at sundalo, gobyerno. Pag nagtaas ka ng sahod na 200, wala pong sakripisyo si BBM. Ang magsasakripisyo dito,
yung mga maliliit na negosyante natin. Halimbawa, ako maliit na negosyante. Tataasan mo ako ng 200 pesos per day na sahod ng empleyado. Ang liit na nga ng kita ko. Diba? Maliit akong empleyado. Minsan nga, mas malaki pa ang sahod ng mga empleyado, yung mga workers, kesa sa akin. Halimbawa, maliit ako or maliit na negosyante or mataas lang ako konti. Pag tinaas mo ng 200 dyan, malulugi ako. Hindi na lang ako magninegosyo kung malulugi ako. Sasarahan ko na lang. Sara ko to. Pag sinara ko yung negosyo ko, mas maraming mawawala ng trabaho. Mas malaki epekto sa ekonomiya ng Pilipinas. O kaya, kung hindi ko man isara, ituloy ko, magbabawas ako ng empleyado. So may kawawang isa. Para maitaas ko kayo lahat, magbabawas ako. Kasi hindi talaga kaya, hindi magsusurvive. Kaya ang tatamaan dito yung mga maliliit na negosyante. At pag nagtaas ka ng sahod, definitely, at hindi nagbawas yan, ibabawi niyan sa produkto. Magtataasan ng bilihin. So sa madaling salita, hindi po nakakatulong itong programa ni Marcos. Hindi po siya hero dito. Wala siyang sakripisyo. Basta gusto lang nila, sasabihin lang nila without thinking. Mali po yun. Kaya ang 200 pesos na panukalang minimum wage hike na pumasa sa Kamara sa ikatlong pagbasa kahapon, inaabangan ng mga minimum wage earner gaya ni Jerry. Mahigpit sir, hindi kaya. Hindi kaya i-budget. Halos mangutang ka pa sa iba para lang makatustos sa kwan. Para maisabatas, kailangang pag-isahid sa bicameral conference. Alam mo, may punto naman siya. Mali talagang sahod sa Pilipinas. Anong solusyon? Itaas ang sahod? Hindi rin. Marami sa inyo matatanggal. Mas mabuti na yung maliit kaysa matanggal kayo. Ang solusyon diyan, pataasin ang ekonomiya. Pangalawa, babaan ng tax. Kung papataas kayo ng sahod, gumawa kayo ng paraan na makakabawi yung mga negosyante. Halimbawa, yung pagbawas ng tax, doon nila kukuhanin. Gobyerno magsasakripisyo, hindi yung mga negosyante. O kaya, mag-create kayo ng maraming trabaho. Kasi pag maraming trabaho, maraming production ng Pilipinas, buong Pilipinas aangat. Wala masyadong tambay sa kalye. Bakit lahat may trabaho? Pansin nyo sa Pilipinas ang daming tambay. Bakit? Walang trabaho eh. Ba't sa ibang bansa wala namang tambay? Lahat may trabaho. Yan ang inaasikaso dapat ng gobyerno. Yan ang dapat nyong sinasakripisyo. Yung oras ninyo. Yung talino ninyo. Yung pag-i-invite nyo ng investor sa Pilipinas. Diyan nyo ibuhos. Instead na magtaas ng sahod, mag-create kayo ng mga trabaho. At pag maraming trabaho, maraming umiikot na pera. Marami lalong negosyong kikita. At pag maraming kumikita, aangat ang Pilipinas. Pag angat ng Pilipinas, that is the time that we will raise the salaries. Doon, pwede na tayong magtaas. Bakit? Umaangat ang Pilipinas eh. Yung mga negosyante, umangat. Kaya niya magdagdag ng sahod. Di ba? Halimbawa ikaw, ang sinasahod mo sa isang buwan, 20,000. Di ba? At yan ang kinikita, o sahod mo o negosyo mo, yan. May empleyado ka. Hindi mo sila mabibigyan. Ba't ang liit ng sahod mo eh? Ang liit ng kita mo. Pero pag umangat ang buhay niyan, kaya niyang pasahuran yung mga tao niya na maganda. Bakit? Umangat yung buhay ng boss eh. Paano aangat ang buhay natin? Dapat buong Pilipinas. Marcos, Kamara, ang asikasuhin ninyo. Yan ang pag-usapan ninyo. Marcos, paano ba kayo didiskarte na mas maraming makikreate na trabaho? Hindi laging sahod. Kasi yung pagtaas ng sahod, yan ay trabahong tamad. Pinapasa nyo yung burden sa
mga negosyante. Conference Committee ang mga bersyon ng Kamara at Senado. Nauna nang nagpasa ang Senado ng 100 pesos na minimum wage hike. Mas mabilis naman kung i-adapt na lang ng isa sa kanila ang panukala ng kabilang kapulungan. Yung isa, Senado 100, yung Kamara 200. Diba? Ganyan ng Kamara, ang hilig nila mangbola itong tao ni Tambaluslus. Kulang na lang mamigay ng pera, buti kung sa kanila manggagaling yan. Para maidiretso na kay Pangulong Bongbong Marcos, sa susunod na linggo na mag-a-adjourn ang 19th Congress. Alinlangan si Senate Committee on Labor Chairman Joel Villanueva kung ang House version ang i-adopt, baka raw i-veto ito ng Pangulo at hindi matuloy. For us, we still believe na yung 100 is most convenient and practical. Para kay Deputy Speaker Democrito Mendoza ng Tama si mas practical yung 100 kasi masakit man sa mga negosyante, hindi ganun kasakit kaysa 200. Ayaw natin may matanggal. Baka maraming masisante, maraming matanggalan ng trabaho pagka ipinilit natin yan. CP Party List, the higher, the better. Pero para sa mga may mga kaibigan akong maliliit na negosyante. Yan ang sinasabi. Pag itinuloy ang 200 na yan, kawawa lalo ang mga empleyado. Magtatanggal Obligado negosyante at namumuhunan, pwedeng bumilis ang pagtaas ng presyo ng bilihin, umatras ang mga mamumuhunan at magsara ang maliliit na negosyo na di kayang magbigay ng dagdag sahod. Tataas yung presyo nila. Kung hindi na kayang bilhin yung presyo nila, magbabawas ng tao. Pag nagbawas ng tao at hindi pa rin kaya, magsasara. Wala na tayong magagawa. Pipilitin natin dagdag na lang ng magdagdag. Alam mo, mas masama yun Pag nagsara, mas maapektuhan ang ekonomiya natin at yung mga manggagawa. Dagdagan ng sales, kung hindi, magkuha tayo ng ibang items. Tingin din ng Makati Business Club, ang pinagtutuunan dapat, ibaba ang presyo ng bilihin. Yun. Yan ang dapat ginagawa. Ibaba ang presyo ng bilihin. Ako, hindi ko alam kung paano nila gagawin yan. Pero, una, mabababa ang presyo ng bilihin kung mawawala ang korupsyon. Tulad na lang sa bigas, di ba? Sinasabi magkano lang binibenta ng magsasaka, tapos pagdating sa merkado, ang taas. Meron pang nag-hoarding, tinatago yung bigas para pag kinulang, bababa ang presyo at sa kanila itataas. Pagtaas ng presyo sa kanila ilalabas. Mayroon pang gimmick na ganyan Yung mga, yan nga, corruption, di ba? Ang problema natin dito, makikooperate kaya ang gobyerno para pababain ang presyo ng bilihin. Una, dapat magbaba din sila ng tax, no? Pero definitely yung mga negosyante natin hindi yan makakapagbaba ng presyo kung walang tulong coming from the government. It will the government should sacrifice. Hindi pwedeng utos lang yan. Sasabihin mo, halimbawa, kinuha ko tong baboy na halagang 200. Tapos sasabihin mo, ibenta ko ng 220 lang. 20 pesos tutubuin ko, magbabayad pa ako ng pwesto, magbabayad pa ako ng tao, matutulog na lang ako sa bahay. Diba? Kung hindi naman realidad, hindi naman realistic yung mga gusto nyong baba namin ng presyo, wala. Tulungan nyo kami. Gobyerno, tulungan nyo kami para may baba namin yung presyo namin. Lalo na ang pagkain. Hindi raw sila tutol sa pagkataas ng sahod, pero dapat daw ipaubaya ang usapin sa mga regional wage board na pinag-aaralan ang cost of living sa isang lugar. Ayon naman sa Philippine Chamber of Commerce and Industry, ang mga nasa formal sector lang ang makikinabang sa aumento sa sahod. Pero ang dagdag presyo sa bilihin na posibleng idulot nito, mararamdaman din nila at ng mga manggagawa sa informal sector. Ayon sa Malacanang, kaya nga walang mabuti idudulot niyan Tataas din ang presyo, di ba? Ganun din.
Pag-aaralan ng Pangulo ang panukala. Nais po ng Pangulo na maibigay kung ano po ang makakabuti sa mga manggagawang Pilipino. Titignan ng lahat ng aspeto at ang concerns ng lahat ng stakeholders. Talaga lang ha? Talaga lang, Claire ha? Talaga lang ha, pag-aaralan ng Pangulo ha? Sigurado ka dyan? We. Ang concerns ng lahat ng stakeholders. Sana matuloy na para at least kahit paano malaking bagay sa amin yun na manggagawa. Para sa GMA Integrated. Ayan, maraming salamat po. Huwag po kakalimutan i-like tong video at sana doon sa mga hindi ko pa po subscriber ay mag-subscribe po. Coach Oli po. Okay? Thank you po. God bless everyone.